Panginoong Jesus, minamahal kita. Papuri ko'y para sa iyo. Panginoon, Diyos naming Ama, kami ay sa iyo sumasamba. Purihin ka, Diyos naming dakila, ang tangi naming pag-asa, aming Panginoon. Aming Panginoon. Aming Panginoon. Sa pagsimula natin ang panahon ng Kwaresma, samahan natin ang ating Panginoon sa loob ng 40 araw sa kanyang pag-aayon ng panalangin. At simulan natin ito sa pamagitan ng misang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa kaliwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin. Tinamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na tayo nagkulang sa panalangin, pag-aayuno at pagtulong sa ating kapwa, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat iba ang nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo po kay Santa Maria ang Lahing Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ipagkaloob mo, makapangyarihang Diyos, na makasunod kami sa diwa ng Kwaresma. Pag-aaralan namin ang nauukol kay Kristo upang tularan siya sa aming pamumuhay. Alang-alang sa anak mo sa Jesucristong Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa daon. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Lahat ng iyong mga daan, O Panginoon, ay nagdudulot ng awa. Lahat ng iyong mga daan, O Panginoon, ay nagdudulot ng awa. Ang kalooban mo ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan mo. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Lahat ng iyong mga daan, O Panginoon, ay nagdudulot ng awa. Poon kunitain ang pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamalim, ako sana poon ay alalahanin. Lahat ng iyong mga daan, O Panginoon, ay nagdudulot ng awa. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Lahat ng iyong mga daan, O Panginoon, ay nagdudulot ng awa. Kalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo ay namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod na sila'y matiyagang hintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daon. Sa tulong ng daon na ito ay ilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na buli. Ililigtas kayo ng binyag sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na umakyat sa langit at ngayon nakluklok sa kanan ng Diyos. Nagkahari siya noon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas ng panlag na panlangit, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Versikulo. Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, O Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang. At 40 araw siyang tumigil sa ilang na tinutokso ni Satanas. Kasama ni Jesus sa mga hayop at pinaglilingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos na madakip si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at dito ay ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na nagsasabi, dumating na ang panahon at nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Magbalik loob kayo at sumampalataya sa Ebanghelyo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, tinanong ko yung isang tao, bakit ka malungkot? Father, parang mamamatay na si Carlo. Tinamaan kasi ng baril kagabi. Yung isa naman umiiyak na halos na babae. Kako, bakit ka umiiyak?
Father, maghihiwalay na yata sila eh. Kako sila maghiwalay? Yung pinapanood ko sa teleserye. Inamahal ko mga kapatid, bakit napakasikat yung teleserye? Pilipino man yan, Korean man yan, foreign man yan, ito ay sinusundan at pilit na tinitingnan ang lahat ng pangyayari. Kaya nga't yung buhay ng lahat ng karakter na yon ay alam na alam nila at gusto nilang panuurin. Pagkatapos ng misa ko one time, one Friday, yung isa ay bilis-bilis nang umalis. Bakit talaga mabilis? Father, magsisimula na yung aking teleserye. Bakit ganun sila na-addict? Bakit yung mga drama ng pag-ibig ay alam na alam nila? Bakit yung mga aksyon na teleserye ay alam at gustong panuorin nila? Sapagkat nakaka-relate sila. Yun ang nangyayari sa ating paligid. Mga tao na kung minsan ay gumagawa ng kasamaan na nakikita natin sa ating paligid. Mga tao na dahil sa kanilang pagmamahal ay nagsasuffer at dahil dito ay pilit na nagsasakripisyo dahil lang sa pagmamahal. Ang lahat ng ito experiences ng mga tao o nating mga tao o sa ating paligid. Kaya't nakaka-relate tayo. Gusto-gustong sundan. Gusto-gustong panuorin. Kahit magpuyat yan, pilit pa rin nilang panunuorin. Minamahal ko mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ngayon ay pwede rin nating i-relate yung ating buhay at sikapin natin na tingnan kung anong ginawa ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo at dapat nating gawin, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma ito. Sa banal na ebanghelyo, mapakaliwanag, dinala ng Espiritu Santo ang ating Panginoon sa ilang o wilderness. Ang wilderness ay ito ay place of solitude. Nang ibig sabihin, naroon ang silence. Naroon ang kawalan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, naroon din yung tukso, yung mga iba't ibang kasamaan. At sinasabi nga dito, mga mababangis na hayop ang naroon kasama ng ating Panginoon. At ang mababangis na ito ay larawan ng kasamaan o ni Satanas na siyang tumutokso sa ating Panginoon. Bakit mayroong mga readings ganon sa simula ng Kwaresma? Ano ang koneksyon nito sa atin? Ang koneksyon nito ay halos magkatulad. Yung Kwaresma sa banal na ebanghelyo, unang Kwaresma at lugar na pinuntahan ng ating Panginoon ay katulad din ng Kwaresma na nangyayari sa ating buhay. Ngayong panahong ito, 2021. Yung mababangis na hayop na kasama ng ating Panginoon doon sa wilderness o sa ilang, ay mababangis na hayop ngayong panahong ito sa anyo ng masasamang tao. Masasamang tao na gumagawa ng kasamaan. Kung yung mababangis na hayop ay nagagawa nilang pumatay at manakit ng kapwa, yung masasamang tao ngayon ay ganun din ang ginagawa sa atin. Yung mababangis na hayop na yon at masasamang tao na gumagawa ng kasamaan, pagpatay ng kanilang kapwa-tao ng walang kadahilanan o maliit na dahilan lamang. Mga tao na nagsasuffer dahil doon sa mga ginagawang kasamaan ng ating kapwa. Halimbawa, yung mga kidnapping, yung mga arson, yung mga drug trafficking. Lahat ng ito ay masama at ito'y nakita doon sa masamang at mababangis na hayop nung panahon ng ating Panginoon. Anong mababangis na hayop? Ang pumapatay ng milyon-milyong buhay. Ito'y nagagawa ng tao sa pamamagitan ng abortion. Milyong-bilyong buhay ang napapatay almost every day. Mababangis na hayop na sa kapanahunan natin ay pumapatay hindi lamang ng pisikal na at katawan, kundi mental at spiritual na pamumuhay ng tao.
drug lords, drug pusher, mga mambatas na gumagawa ng batas na sumisira sa karapatan ng tao, sumisira sa buhay ng tao, na ang kahit yung maliliit na mga bata ay nagagawang sirain ang buhay. Mga opisyal na nagiging kurap, mga taong gumagawa ng kasamaan at nang-aapi ng kalangkapwa. Ang lahat ng ito ay mababangis na hayop sa ating kapanahunan ngayon. At kung hindi ito matitigil, ito'y patuloy na gagawa ng kasamaan. Ito ay patuloy na gagawa ng sufferings ng mga tao. Mayroon ba itong katapusan? Magkakaroon ba ito ng katapusan o pamamaraan para tapusin ang kasamang ito? Mayroon, minamahal kong mga kapatid, ito'y magagawa lamang sa paraang ginawa ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay pumunta doon sa wilderness na yon, doon sa ilang na yon, upang maranasan niya ang kasamaan, upang maranasan niya ang tukso, hindi upang ito ay kanyang layuan o takasan, kundi gustong maranasan ito ng ating Panginoon upang magawa niyang mapagtagumpayan, malampasan ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng tukso ng demonyo doon sa wilderness o sa ilang na yan. At ito'y nagawa ng ating Panginoon. Sa anong paraan? Ang paraan ginawa ng ating Panginoon, penance and prayers. Ang ginawa ng ating Panginoon sa loob ng 40 araw ay nananalangin siya sa kanyang Ama. Nananalangin siya na bigyan siya ng lakas sa paglabanan ng lahat ng tuksong ito. Humingi siya ng awa sa ating Panginoon at liwanag ng pag-iisip upang ang lahat na ito'y malampasan niya at mapagtagumpayan. Doon sa penance, nagawa ng ating Panginoon ng pag-aayuno. 40 araw na hindi siya kumain. Naroon ang sakit ng katawan, naroon ang gutom, at naroon ang hirap na kanyang nadarama. Ito'y nalampasan lahat ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-aayuno. Pag-aayuno, fasting sa lahat ng kanyang naroon sa kanyang buhay ay ginawa at inialay ng ating Panginoon sa kanyang Ama upang sa ganon magkaroon siya ng lakas laban sa lahat ng ito. Minamahal ko mga kapatid, magagawa nating malampasan ang lahat ng kasamaan ng mundo ito kung tutularan natin ang ating Panginoon. At napakaganda, sapagkat sa simula pa lamang ng panahon ng Kwaresma ay ibinigay sa atin ang daan, ang chance para samahan natin ang ating Panginoon for 40 days. Sa 40 araw na ito, samahan natin ang ating Panginoon sa kanyang pag-aayuno at sa kanyang panalangin. Kung nagawa ng ating Panginoon na malampasan ang lahat ng kasamaan, magagawa rin nating malampasan ang lahat ng kasamaan. Kung lahat sa pag-aayunong ito ay nagawa ng ating Panginoon, nadalhin ang kaharian ng Diyos na sinasabi niya dito sa banal na Ebanghelyo, ang paghahari ng Diyos ay naririto na. Ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Ito ay magagawa nating tanggapin. Ito ay maisa sa buhay natin. Kung gagawin natin ang pamaraan ginawa ng ating Panginoon, aalisin natin ang kasamaan at papalitan natin ng kaharian ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sana sa pagsimulang ito, tayo ay maging faithful sa ating Panginoon. Samahan natin siya sa kanyang pag-aayuno at sa kanyang panalangin. Bilang tanda ng ating katapatan sa ating Panginoon sa pagsunod sa kanyang halimbawa at pamamaraan, dasalin natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanakaw sa mga impyerno, nang may 3 araw, nabuhay
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kawawalan ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang namamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Sa pagsimula natin ng Kwaresma, manalangin tayo na makasunod nawa tayo sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo at magapin natin ang ating karupukan sa kasalanan. Sagutin natin ang bawat panalangin. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga lider ng simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Madama nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranting Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang makatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga opisyal ng bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipinong nakakalat sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ng Diyos ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People at iba pang mga organisasyong nagmamalasakit para sa kanilang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ang mga naiwan dito sa Pilipinas ng sakripisyong ginagawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Tanggapin sana ng lahat ng panawagan na sumunod sa batas laban sa pandemya at makatanggap ang lahat ng bakuna. Manalangin tayo. Panginoon, alalahanin mo ang iyong bayan. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Ama, nilikha mo kami na kawamis mo. Tanggapin mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kayong makilala at igalang ang dangal ng sinuman, lalo na ang mga migrante at mga kanilang mga mag-anak. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng pinapalo sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inihalay sa iyo, na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inihalay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao, upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating gagagaling at ng boniyang iglesyang banal. Loobin mo, Panginoon, na maialay din ang aming sarili na kasama ng mga handog na ito, bilang paghahanda sa misteryong aming pinagdiriwang ngayon.
alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iisip natin siya at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat at manulit. Tunay nga marapat at matuwid ang kupatagagaling na magpasalamat kaming lagi sa iyong banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Pinaging banal niya ang panahon ng Kwaresma sa kanyang pag-ayuno sa loob ng 40 araw. Sinupil niya mga tukso ng ahas upang turuan kaming lumaban sa mga umang ng masama. Ipinagdiriwang namin ang Misteryo Pascual ng may malinis na kalooban upang makarating sa Paskuang walang hanggan sa kabila. Kaya kasama ng makapal na mga anghel at santo sa kalangitan, ay pinagbubunyi namin walang humpay ang iyong kalwalatian. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at siya'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Paspasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo aming Panginoon. Bago siya kahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Kaya hindi naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo sa lahat ay bubuhos ay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangal natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagulitas sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasama namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong simbahan sa buong daigdig, kasama Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang mo yung mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa kalwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria, Birhena ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos sa mga makapangyarihan, ikaw ay pinupuli at ipinagdarangal, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayong lahat ay nagkakaisa kasama ng ating Panginoon sa panahon ng Kwaresma, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ng Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligali. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa. Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin. Bawat daig, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa iyo ay lumalapit, kami sa iyo ay dumadaig. Dinggin itong pagsamo,
Tinanggap namin ang makalangit na tinapay na magpapatibay sa aming pananampalataya, magpapasigla sa aming pag-asa, at magpapadingas sa aming pag-ibig. Ipagkaloob mo, Panginoon, na lagi namin tanggapin ang tunay na pagkain nagbibigay ng buhay. Naway mabuhay kami ayon sa salitang nagmumula sa iyong bibig, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Ako'y muling nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagdalhin niyo sa misang ito. Sana kayo naruroan at sana sa panahon ito ay mapalapit tayo sa ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo, ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag at binigyan